Good news kabayan! God is amazing. God is good provider talaga kabayan. It's proven na yan kabayan kasi ang ganda ng kanyang regalo sa aking kaarawan kabayan dahil naihabol namin na isubmit po namin kabayan ang aking expression of interest para mapasali po ako sa polling o sa draw para sa ONIP at nangyari ito lahat kabayan sa araw ng aking birthday. O diba? Amazing talaga. Welcome back po kabayan. This is Dads from Dads Apple TV. Kumusta na po kayong lahat dyan? So ito na nga po kabayan, i-share ko po sa inyo ang aking experience. Kasi hindi naman tayo madamot, kung sakaling magkaroon kayo ng interest at kung andito kayo sa Ontario at nagbabala kayo mag-submit ng expression of interest para sa ONIP, consider this as a guide kabayan. So ito na nga nangyari, kukwento ko po sa inyo, Pagkatapos po ng aking probationary, 3 months probationary kabayan, ay nag-request po ako sa aking employer na suportahan ako para po sa ONIP. Okay? Pathway. Para maging PR tayo in the future kabayan. So alam naman natin kabayan na ang ONIP, yung tinatawag na Ontario Immigration Nomination Program, ay isa itong employer-driven pathway kabayan. Unlike dati doon sa RNIP, yung Rural Northern Immigration Pathway ay individual po mag-a-apply, yung tayo po mismo. Pero in this time, para sa ONIP, Ontario Immigration Nomination Pathway kabayan, ay this is employer-driven. Ibig sabihin, ang employer ang mag-a-apply sa atin. Okay? So ito na nangyari. Pagkatapos ng aking probationary ay nag-request ako ng suporta for nomination dito sa aming HR dito sa Canada. Okay? Since hindi po sila ang in-charge kabayan, ay yung email ko ay ipinoward po doon sa in-charge. Ang problema, US yung in-charge. US HR, pangkalahatan. Kasi yung kumpanya namin is napasali na sa global. Okay? Global na po sila ngayon. Pangkalahatan na sila. So, ito na nga nangyari. Katapusan ng January, sinadmit namin, pinorward doon sa US, So, lumipas ang buwan ng Pebrero, Marso. Halos 2 buwan kabayan, wala po kaming nakuhang positive response mula po sa HR US. At ito na nga ang ginawa kong huling option kabayan. Nag-raise po ako ng concern sa HR help desk sa aming merong mga internal company website, so internal company email. So nilagay ko doon na wala nga pong reply doon sa aming email at nabasa niya kabayan. Nabasa niya at sinabi siya at humingi siya ng pasensya kasi nga ang kanyang katwiran na hindi niya masyadong minomonitor yung kanyang company email address kasi nakatutok siya doon sa global email. Okay? Global. So ito na nga. At ang unang ginawa ng aming HR doon sa US ay nag-submit siya ng tinatawag na offer of employment. Okay? Ang kanyang unang ginawa dahil employer-driven ito na pathway, nag-submit siya ng offer of employment. At the same time, ay in-appoint niya yung aking immigration consultant. Kasi kumuha ko ng consultant. Ako nang nagbayad para, alam mo na, wala tayong utang na loob in the future. At hindi ako, hindi ko kabisado kung paano mag-apply yung mga proseso. Para stress-free tayo, kumuha na ako ng consultant. Okay, so unang move na ginawa ng aking HR ay nag-create siya nag-submit siya sa ONIP ng offer of employment. Kasi kailangan yung kabayan. Kasi dapat full-time job at makikita doon yung wage per hour. Okay? At pagkatapos ng kabayan ay nakareceive ng email o notification ang aking immigration consultant. So ito na nga nag-reach out
sa akin ang aking immigration consultant at ibinigay na yung mga requirements, kabayan. Yan ang isishare ko sa inyo ngayon, requirements. Okay? 8 po ito, kabayan. Okay? Para makatulay po tayo, para makaproceed tayo doon sa tinatawag na expression of interest. Kasi ang ating mga immigration consultant ay sila na ho ang gagawa nun. Okay? Pwede naman kayo kung ayaw nyo kumuha ng consultant. So, ito na nga yung 8 requirements, kabayan. Okay? Mga initial na ito para makasubmit tayo ng expression of interest para sa ONIP. Okay? Una, updated resume, copy of employment letter. Dapat full-time, dapat doon nakalagay yung wage per hour. Pangatlo, payslip. Okay? Payslip, mga current payslip. Pang-apat, education credential assessment or ECA or ECA. Okay? From WES. Okay? At kalakip na dyan, kabayan, isama nyo na yung diploma or transcript of record. Okay? Isang file lang. Okay? So, panglima, ito na nga yung T4. Okay? T4 mula sa 2025. Okay? At kung meron kayong 2026, isama nyo na. Pati doon, pati na yung CRA Notice of Assessment. Yung CRA Notice of Assessment, makukuha yung kabayan sa inyong CRA account. At yung pang-6, passport. Pang-7, current work permit. At pang-8, dito na ako sumablay, kabayan, copy of language test or IELTS or CELPIP man yan. Kasi, kabayan, bago ito ma-submit namin, ay napaso na po ang aking napaso na ang aking IELTS last March 2023. Hindi po ako umabot. So, kaya naman, dali-dali po ako nag-book ng IELTS computer-based para mas mabilis ang resulta. Okay? At saka yung schedule, ready available. After 1 week, nakakuha ko, okay, ng booking. At nakapag-exam ng ako, kabayan. At yung resulta ay lumabas 3 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 4 days pala. 4 days. Okay? Tandaan nyo. Lumabas nag-exam ako ng Sabado. Okay? Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. Okay? Huwebes. Tandaan nyo ito yung Huwebes. Okay? Nung pagkalabas ng resulta, lahat ng mga requirements na sinabi ko sa inyo ay pinoward ko kaagad sa aking immigration consultant. Kasi sila po ang gagawa ng yung tinatawag na EOI. Okay? So, dahil na na-appoint na yung aking consultant doon sa system, sila ho ang gagawa, sila magre-rehistro ng expression of interest, kabayan. Okay? Para po ito sa nominasyon sa ONIP under category of employer job offer in demand skill stream. So, doon po ako pasok, ONIP, employer job offer in demand skill stream. Doon po ako pasok ang aking posisyon as a warehouse receiver and shipper. Kasi nga, hindi po ako qualified sa RCIP o Rural Community Immigration Pathway or Program. Kasi nga, yung position ko ay wala po doon sa kanilang mga priority list. So, dahil andito ako sa Northern Ontario, ay sana malaki ang ating chance na mapasali at makatanggap ng imbitasyon. Okay, so ito na nga, kinabukasan. Yung nung Huwebes,
April 9, kinabukasan April 2. April 10, April 2 tuloy. April 10 kabayan. So ito na nga, sinabit na po ng aking immigration consultant kabayan yung lahat ng mga dokumento, nag-register sila kabayan at nakatanggap na po ako ng email mula po sa doon sa ONIP. Okay? At hindi pa dyan nagtatapos kabayan kasi meron pang tayong gagawin. Once na na-submit na yung o na-register na yung expression of entry para sa ONIP, ang ONIP or Government of Ontario ay magbibigay sa inyo ng yung tinatawag na enrollment number. Okay, dapat nyo isave yan at saka PIN code. Okay? Kasi hindi yun papasok sa draw yung profile mo hanggat hindi mo i-appoint. Okay? Kahit naka-appoint na yung immigration consultant, i-appoint mo uli kabayan personally. Okay? I-confirm mo kumbaga. Okay? So, makakatanggap ho kayo ng tinatawag na enrollment number. Okay? Special number yung kabayan. Okay? Special number at saka yung PIN number na 4-digit. Okay? Kasi kailangan mong mag-register sa ONIP Electronic Filing Portal. Pag ka-open mo doon, ay gagawa ka ng profile mo, okay? Email address, password, at doon may option doon na authorized immigration consultant o attorney. Pag i-click mo yung kabayan, ay hihingin sa iyo yung tinatawag na kagaya na nabanggit ko kanina, yung enrollment number at saka PIN number at lalabas na doon, okay, lalabas doon yung application mo, yung application form, lalabas doon at sa bandang baba, i-click mo kabayan, appoint your immigration consultant. At once na ma-appoint mo yung kabayan, ay makakatanggap ka ng email, confirmation email mula po sa Government of Ontario na nagsasaad na natanggap nila ang inyong expression of interest para sa Ontario Immigrant Nominee Program or ONIP para sa kategorya na in-applyan ko, yung employer job offer in demand skill stream at yung profile mo kabayan o yung profile natin ay mapapasali sa loob ng 1 year or 12 months. Okay? Mapapasali po tayo sa pooling or sa draw within a period of 12 months. Okay? So, yun po ang ating laging dinadasal, from this moment onwards. Kailangan natin magdasal sa Diyos, humingi ng kanyang sana loobin ng Diyos na mabuno tayo, maimbitahan tayo, makatanggap tayo ng ITA or Invitation to Apply para sa PR. Okay? So, fingers crossed, trust the process, trust the Lord. Yun lang ang ating magagawa this time, kabayan. Pero, kapag hindi loobin ng Diyos, hindi tayo makatanggap ng imbitasyon sa loob ng 12 months, ay matatanggal ang ating profile doon sa selection pool. Kasi, kasi ito kabayan labanan ito ng score, rank, based against each other, Pero, medyo kampante naman tayo kasi nga, andito ako sa norte, which is isa yun sa kanilang mga kino-consider na nakakatanggap na imbitasyon. Kung ikaw ay nasa norte, parte ng Ontario, kabayan. Okay? So sana karoon kayo ng kunting idea man lang, kabayan, o information sa video na ito. At kung meron ka pang mga katanungan, ay huwag kayong mag-atubilya, mag-comment lang po, kabayan,
magtanong kayo, sasagutin ko po sa abot na aking makakaya. Okay? So hanggang dito na lang po muna. Makikita po tayo sa muli, ano? So this is Dads from Dads Input TV. See you soon. Shukran.